So, sumpay ni siya atong last week na how to cast out demons using our authority. Okay. So, importante kay ni siya, no? It is very important to know how to cast out demons properly using our authority given to us by Yeshua. Dayon, mo ni ang mga following nga mga examples nga itudlo na kanato. Dayon, ang first is identify the evil or demonic spirits tormenting the victim. So, identify nato. Ato naman ni kinahanglan kabalog yun ta o unsang demonyo ang nagsamok sa usa ka biktima or unsang demonyo ang nagsamok pud ninyo. Dili ra ni siya applicable to somebody, to someone, kundi applicable pud ni sa inyo ha. Kay ang demonyo pwede pud ta niyang atakihon. Okay, dayon number 2 is diagnose the case by ato na nga istoryahan no, i-diagnose nimo, meaning imong yung pamalandong i-analyze gyud nimo unsay mga demons nga nagsamok nimo or to somebody or to someone. Okay, so nahuman naman tani explain atong last week. So sumpay ni siya. Number 3. Okay, number 3 nga how to cast out demons using our authority. Okay, ikatulo pud ani nga pamaagi. Kung saan nato pag-cast out ang demons is bind all the identified evil spirits. No, kabalo ba mo kanang unsa gid ang demonyo nga nagtorment or nagsamok or nagasot ang tawhana. So far, ingon diri bind all. Ato maggapusan gyud nimo. Okay, so naa ko na confirming verse kung sa dihang imong ilitok or imuha siyang gapuson, naa na confirming verse nga mo confirm nga pwede mo siyang gapuson. Okay, ibasa ko Matthew 18 verse 18. Pagkatinuod ako mag-ingon nga kaninyo, bisan unsa nga inyong bukusan ibabaw sa yuta, mabinukusan sa langit. Ug bisan unsa nga inyong badbaran ibabaw sa yuta, mabinadbaran sa langit. Okay. So kaning pamaagi sa binding and casting, bind gali kay ang demonyo manggod, dili nimo ni siya pwedeng kanang action or dili mo ni siya pwedeng tokon, no? Dili man ni makita. So ang sistema ani inani. Imuha siyang gapuson sa ngalan ni Rabuni Yeshua. Kung na-identify na nimo ang evil spirit nga nagtorment, nagsamok, naghasol nimo, dili lang kanimo sa imong mga anak or somebody. Ingon gini mo ni, sa ngalan ni Rabuni Yeshua, ikaw, sampu lang, ikaw spirito sa kahadlok. Ako kang gigapos sa ngalan ni Yeshua. So nakuha ninyo? So mo na binding. O mo nang how to cast out demons using our authority. Naa nang authorities imuha. Ganing lang, wa ka reluctant sa ang paggamit sa authority. So muna nang example, binding and casting. So sa dihang na-identify nimo ang evil spirit. For example, sa kuha, during sa akong ulitaw, so daghang kay mga nagtorment sa akong mga spirito, mga kahadlong, mga kabalaka, isa-isa ko gito siyang gibang angkas. Mo na gito ko warfare gyud, imo gid siyang face to face. Actually, kaning spiritual warfare, duha ni ka klase, defensive and offensive. Nakuha ninyo? Diba ang gubat na ay sa din tirahan sila, defense sila, diba? O tago sa tago, kaya aron nga di maigo. Pero pag makalugar na offensive na pug ka, meaning offensive, ikaw na po mutira. Kani karon ikaw na po mutira. So nakuha ninyo? So, ang pagtira nato sa kaway, kinahanglan kahibalog jud ka. Nga kanang espirituha nga nagsamok, magapos na nimo. Mo nang sa pulong, unsa inyong gapuson diri sa yuta, gigapos po na dito sa kalangitan. So kung gigapos nimo ang wicked spirit nga fear or anything, nag-hustle or distraction, gigapos po na dito. Dahil na-instruction ana, kung unsa pud imuhang gilos, pasabot gilos, imuhang gibuhian. So kung naa kay gigapos na wicked spirit, naa po kay buhian nga good spirit. So makuha ninyo. For example, yung kag nahadlok na kay ikaw ra isawa to dito or ikaw ra nahadlok kay lamok padayon. So gapuson nimo ang spirit of fear. Pagkapos adto, i-release mo nimo ang spirit of courage. Masalamat Aba Elohim, Rabbi niya, in the name ni kang Yeshua. Kay dili ta kabuhi o di ta kagapos o any evil spirit or any good spirit kung wala gid sa ngalan ni Yeshua. Always remember nga kini nga authority, naa ginatanan diha sa ngalan ni Yeshua. So nakuha ninyo? So mo nang ingon diri, bind all the identified evil spirits. Bisan ganig hilanat sakit, pwede na igapos. Then i-release nimo ang healing and deliverance. So inana man ko, no, kung naay magdaot espiritu sa hilanat, espiritu masakit-sakit sa ngalan ni Yeshua, ako nang gigapos. Kay mismo kana mga daotang espiritu, naghatag na siya og mga sickness. Na sige lang ka panambal, sige panambal, mao ra gid niya pangulay kayuhan. Di ba si Rabbi ni Yeshua, sa diyang wala na mahimo ang mga katawhan giduol sa iya sa mga gihimo. Ingon niya, ikaw filthy and foul spirit, pahawak.
gumawas ka na ng lawasa. So nigawas, niabot ng healing. Pwede po na siya. Oh. So mo ningon diri, bind all the identified evil spirits. Pakibasa Mark 3:27. Walay tao nga makasulod ngadto sa balay sa usa ka tawo nga kusgan, do makailog sa iyang mga kabtangan. Gawas tong siya mugapos una sa tawo nga kusgan. Ug unya siya mangilog diha sa iyang balay. Okay. Ang puntos po ani igsoon inani, no? Kanang mga wicked spirit naa na sila ruler. So mo nilang leader, no? So kung mo nilang leader, naa po na sila mga itawag nato mga minor o mga gwardiya. So mo ning ingon diri, note, do not be deceived by the physical manifestation which could be of the minor spirit. Say both pasabot. So for example, kanang tawhana buang na, no? Nabuang na demon possess. Dayon ang iyang manifestation, mangluwa siya, magsinggit-singgit siya, or manghasi siya. Actually, dili na siya mo ang strongman, dili na mo ilang leader. Muura na ang gagwardya unsay naa sa tunga-tunga, unsay naa sa kinahilabnan. So mo na yung dili nga, do not be deceived by the physical manifestation which could be of the minor spirit. Minor lang ang gwardiya, no? To shield the strongman. Sa tupa, gibantayan nila ning strongman. O kaning strongman, mo ni siya leader. Mo na imong gananong na demon possessed ka. O siya, no? O ingon diri, such as foul and filthy spirits. Kaning foul and filthy spirits, mo ni ang mangluwa, mangihi. Dayon, unsa pa, basta kay hugaw, no? Or sumbagon ka, atakihon ka. Layugon ka ni. O mo ni tawag violence or shyness. O dili mo doon sa imuha. Or pag gaan ka diha, tulog-tulogan ka niya, sleepiness, mga minor spirits na siya. Or makiri katawan ka. O kataw mong gibis na tuwa, nag nakatawan lang ni, no? Pag niya sinawa sa ngalan ni Yeshua, yung identity siya nga no power gives. Katawa din siya. O wala power gives. Adi kadulot gives. So dimak ka niya. O so og imong lang tawo na wala ni ako ang strong man. Ang strong man day aton niya is kanang according pa Luca de Amor. Nabuang sa gugma. So voluntary. Tinuyuan niya nga pagkabuang. Pero sa akong gibigat kataw mo nga minister nga igagaw ni grandma, dili man gyud ito siya na Luca de Amor. Actually, nagpabuang-buang lang siya tungod kay kapulan. Okay, dito man to siya sa Amerika. So aron buhian siya sa gobyerno, so nagpabuang-buang na lang siya. So siyempre, ubuang ka, nagpabuang-buang siya tungod sa katapol. So sa iyang katapol, aron nga masustintuhan siya, nagpabuang-buang na lang siya. Kaya nga, dili siya gustong magtrabaho. Pero ang major spirit, ang strong man nga naasunod niya is ang katapol. So nakuha ninyo? No. Usahay, kamo mga kabataan o mga ulitaw, ako nga sometimes lisod kayo na ako pag minister ang sa ako bang anak, so mo nang akong himuon o ako yung i-diagnose. Balik ko sa number 2. So samtang ako dito sa foundation, daghang problema dito. Kung sa kainahan, nagproblema gyud siya siyang anak kay niyang anak dili mo sagad sa iya ha. Kung iyang istoryahan, mangluod sa iya ha. Mulikay sa iya, dili kini magpahilabot sa cellphone, anything. Ana sa iyang anak. O naglibog na siya unsaon yung pagminister ang iyang anak. Ay 16 anyos naman. So mo to akong gi-advise sa iya ha nga ako na ako ko experience na. So ang imong himo ani i-diagnose nimo unsay iyang bikil. Imo siyang i-examine gid nimo na ba siya bikil sa iyang study o na ba siya bikil sa iyang personal basig na in love ka na. Kanya di siya gusto mabukan nga naguyab-uyab siya. So mo nang aron dili mahilabtan ang iyang mga personal. So ina lang iyang attitude, no? Kanang magpasuko-suko, magpaluod-luod, dayon sa pa mga espiritu. O sa inyong mga espiritu mga litaw dalaga. Tugan mo di kaya pa expect ato. So inana na ang sistema, no? Nga kanang bantayanan kayo. Sa mga ulitaw dalaga. Okay, mga kanimang gong nga ana mo nga stage, mga secretive kayo. Di gusto mo hilabtan ang mga kinasuluran. So muna malibog ka kung saon man ako ni pag-minister. So sa dihan nakita nang galing imong strong man, ayaw putog review ka atubangan kay di na namutugan sulod. So ikaw na dai mo review ana. Wala na kasi iyang presence, review nimo to imong na-identified nga mga evil spirit. So, binding and casting. So, nakuha ninyo niya, buwan ninyo hang pang-aliri, bind all the identified evil spirits. Siguro karon dili pa ninyo ni ma-absorb, pero at least naamoy knowledge. Kani mo yun atong gamiton. Mo mo niya akong gigamit, pero ni,
labi na gyud sa pagbantay ani nila. Identify naman ako ang ilang mga evil spirits. So kabalo nako kung unsang espiritu ang kanunay nakong gapuson. Kamo po mga kulitaw dalaga, tamani po niyang kaugalingon, oy, nga di po mo magapo sa demonyo. Kasayang naman lang sa mga pulong na hibaw nga dili ma-apply. Okay, number 4 diri is be bold to command with authority the identified evil spirit to come out in the name of Yeshua. So, unsay steppings ani? Makuha ba ninyo ang process? Una sa number 1, identify. Dapat imo ilhon gyud nimo, no? Tanaw gyud unsa gyud kana sure bull gyud ka. Ang atong mga attitude ani, puro tag mga sniper ani. Sniper ka ani, kinahanglan kabalo gyud ka kung say nag-torment aning bataa. For example, itong bata tahilak tanan. Wala ba ninyo ma-identify unsay mga major spirit nga nag-torment sa ihangan ng tahilak ay siya? So kasagaran may idolatry. May kung ayaw mo kasilo kung tingin mo nga idolatry mo. So iban na siya, antas na siya. So imo nang ipapahawa. So kana kung identify niyo ikada gidiagnose ninyo, dan ikatulo gigapos ang naklaro na gyud na strong man. Actually kini number 3 is gapuson nimo ang identified strong evil spirit. Kana siya. Dayon ang ikatupat is be bold. Ato pa i-command na nimo. Sa ngalan ni Yeshua, that is command, Ingan na nimo gawas nga imong dili gigapos nimo. Lahi man gunang mintras ang evil spirit na asulod sa tao, imo na siyang gapuson. Dili ra hataman ipagawas gyud sa tao. So nakuha niya ingon dili nga be bold to command with authority the identified evil spirit to come out in the name of Yeshua. Kinahanglan wala ka nimo gigapos. Ipagawas kay magsige man singgit sulod. Mo-torment gyapon to sa imuha or sa somebody nga ihasol atong daotang espiritu. Nakuha ninyong kuhan. Okay, pakibasa ko. Acts 16 verse 18. Naay mga examples din ha. Kung kinigihimo niya sa dagang mga adlaw, apan si Paul, ingon nga nahasol, miliso umingon sa espiritu. Ako nagsugod kanimo, sa ngalan ni Yeshua Misaya, sa paggawas ikat kaniya, ug siya migawas sa samang takna. Okay, sa example nga makita nato dinhi. Actually, kini siya about ni siya natong usa ka babae nga na nasudlan og kining spirit of witchcraft, no? Sorcery ni siya bali. Dayon nagsigi ni siya og kining duol ni ng Pablo og nagproklamar nga tuhuin ni sila kay kini sila mga kuan ni sila alagad ni sa mga labong atag-as. So actually, ingon diri sa verse 16, now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with a spirit of divination with us, who brought her masters much profit by fortune telling. So, naay tao nga naa siya slave. Ang iyang slave is na-possess of spirit of divination. Kaning spirit of divination, dili mo ka-discern ani, pwede mong madisib. Kaya nga naman, unsa may gisinggit-singgit aning balayhana, nagsinggit siya sa verse 17 niya, this girl followed Paul and us, and cried out saying, these men are the servants of the Most High Elohim, who proclaim to us the way of salvation. Naalay dautan? Ningon siya diyo, ningon ang babae, katong slave girl na nagsunod-sunod kang Pablo. Ningon sila kang Pablo nga, kini mga tawhan na mga alagad ni sa labong makagagahom, nagproklamar ka nato sa dalan sa kalawasan. Naalay dautan nato? Naawala. Inana ng definition. Sometimes makadamgo mo, sometimes kita mo pananawon. Then, ako naman lagi siya itong last week, no? Nga, i-interpret nimo sumala sa imuhang understanding. Dili na siya mao. Mo-consult gyud kag somebody nga maguwang nimo spiritually. Ato si grandma, daghan man tong mga pananaw, daghan man tong mga damgo. So, dili man kay siya kasabot, iya hatong i-share sa iya hapong mentor ang putos tatay imo. So, i-share to niya. Dahil may kanang mga maguwang sa spirito, bagtik na. Na-experience na nila ning mga kana nga mga spirit. So mo to gi-advisean siya ni tatay nga mo ni mo counter mo na. So wala ginawala si grandma. So kung naamang ganin mo yung mga damgo o mga pananawon, ayaw ninyo sabta sumala sa inyong pagsabot. Pangonsulta gyud mo mas labaw pa ninyong maguwang ninyo. Ako nabiktima na gyud ko ng daghang damgo. To the extent nga
hapit na gyud ko mobiya ni Rabon Yeshua. Kay ang akong damgo, akong bining damgo, di pa damgo ko sa ilay. Nga ako kaya ko inahan sa pagtuo. Nakaroon kay di man mo confirm sa inahan sa pagtuo. Di, asa may akong sundon? Asa may akong i-obey? Asa may akong kailaluman? Ang nag-mentor na ako o ako mismo nga naidaghang mga damgo? So, bawal na. Ha? So, kinahanglan i-consulta gina ninyo to somebody nga spiritually matured. Kaya nga naman, Hebrews 13:17, naglantaw na sa atong mga kaugmaon o sa atong kinabuhi. Kung mga dalaga ulit tao, ha? So, ang inyohang amoy mga plano, mga damgo, isulti sa inyong mga magpapa. O, kaya ka naman magpapa, kabalo po na sila. O, so, I hope na dili mo ma-deceive. Okay. So, muna ang kwan sa spirit of divination, ha? Bantayanan ka ng divination kay sige po naghisgot o kanang Panginoon. Oh. Sige naghisgot o kanang puro Elohim po. Kaya mo ingon di sa slave girl o. Pero galing lang, ingon dire, ang kaning babayhana, ang tagiyaning babayhana kay slave man siya, ang iyang master nakaganay siya og dako. Ha? Brought her master much profit by fortune telling. So naman pag fortune telling, ang imuhang kaugma og ang tanakon. Oh, so man nahitabo kaniadto dito sa actually sa Europe man siya nahitabo. No? Kani nga slave girl, siyempre, public plaza ni siya o tanang daghan kay mga tao. So, ang mga tao na wala ko'y Elohim na gusto nga sayod sa ilang ugma, mudula aning slave girl. Dayon, iharing tagnaon ng imuhang kaugmaon. Na mutuo mo na. Ha? Ato ang nag-isgutan, fortune telling, horoscope, o unsa pa itong mga about study sa mga stars, mga astrology, o pampahisalaag. So, wala gilaing guidance nato na di kita may salaag sa dalan. Maura gid ang pulong. Then, mismo gali sa pulong, ha? Mo bitaw ng inahalan ka, dalo po mo sabot sa pulong. Ayaw niyo i-interpret ang pulong, sumala sa inyong understanding. O magaling na ay teacher, preacher, na ay mga magon sa pagtuo, kay nasayod na sila, kabalo na sila. So, importante gid kayo na. Kung gusto gid mo magpabilin nga di gid mo may salaag, pailalo mo sa nagdumala sa inyong hangganag. No? Kung konsulta mo, kung ugaling, batid naman mo, ay kadungog na mo sa balang spirito, I believe, nga kung ang inyong nadunggan iya sa Ruach HaKodesh, iya sa balang espiritu, igo na mo confirm ang elder. Ngayon na ko, sige, okay na. Yes, kaya nga naman. For example, sa ko, huwag mo i-share. Ha? Pagsulti pa lang ninyo, gadagan na ng utok sa mga bersikulo, asa dapit ka, ipahaong o pagsulti pa lang ninyo, ug sipit gali ka, kabalo na gadagan na ng utok, ug unsay bersikulo nga imong nalapas. So, yun na ang power sa anointing sa mga teacher o sa mga maguwang sa pagtuo. Okay. So, kanila po na nasipyat po ani kay fortune telling man, involved niya po og kwarta. So, walang gi-rebuke ni Pablo. Gi-rebuke niya ni Diri. Yung galing siya sa verse 18, and she did this for many days, but were greatly annoyed. Na-irritate na si Pablo. Ngayon siya, I command you in the name of Yeshua to come out of her. So, sa may na-identify ni Pablo ani. Again, na yan, spirit of witchcraft, wala na lang dimension. Pero si Paul, kay spirit-filled man siya, kabalo siya kung sa wicked spirit na nag-operate niya itong slave girl. So sa dihang ihang gibadlong, ni gawas. O dito ni verse 19, sa dihang naigo niya ang spirit of divination. Ang spirit of divination, nakakapotensyal ka ng gitawag na itong kaluha. Mula na ang fortune telling. Ang spirito manggod, babs ni siya kanang nani sila mga kauban-kauban. O naani nagpalibutan ni nila. So, sa dihang ni gawas na to sa babae, but when her masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities. Sa ato pa, karo kay nakagawas ang spirit of divination, kay dili naman kabalumanag na ang babae. So, nawala na ilang ganansya. So, muna nga, so ang master, gidala nila si Pablo ngadto sa authorities, sa lakot pagpastora, gidala ngadto sa pulis o gipapriso, kay gihilabtan ang iyahang negosyo. So, ni gawas ba? Ni gawas. Kung muna yung diri, be born to command with authority the identified evil spirits to come out in the name of Yeshua. So kung naanawin na identified yung mga evil spirit na nagsigig torment sa inyo, magawas din na siya. Mawawala din na siya sa ngalan ni Yeshua. Ngayon ka, nangaso sa inyo pag-buy and cast mo, primero, nakaato mangyapon, ayaw undan. Para ba nang imuhang, siguro, butan mo gipusil, pag primero mo pusil, absing mo mani, walang hawa. Gamitin machine gun. Banahi o machine gun. Pinaagi sa ngalan ni Yeshua. Mabulol na siya. Philippians chapter 2, nagdungan dito,
in the name of Yeshua or by the name of Yeshua, every knee shall bow down. Mismo ang demonyo, pag makadungog na sa ngalan ni Yeshua, mo kalagyo na siya, kaya di sila kaagwanta na makadungog niya ng ngalan na, kaya ano, powerful na siya. So, I hope, magamit na ninyo. Kamo, gamit na ninyo mga dalagang ulitaw. Gamit ko na sa mga ginikanan. Pero di ka balo, kung patulan, mo papahawa ang kamo, mga dalagang ulitaw, tapulan mo, gusto niyo, ipapulag ninyo kay mura mo ma-comforted na. Kuyaw na. O, for example, ka ng mga, sa tuba ng mga kailigod, actually, ang last, pwede po mutapot diha ang kaway. No, kanang kailibgo ninyo, pwede mo tapot po ang kaway. Sama sa kaulagan. That is spirit, but spirit, di po na siya. Kining gitawag na ito, lesbianism, spirit man na, daw tama ng spirito, homosexual, puro na mga bad spirit. Mutapot na sa imuhang, sakyan niya imuhang kailibgon. Na, naganahan na ka itong spirito, di ka ni mo ganahang guhian. Di ba, suma? Sa mga homosexual. Nga, unta, kalati ka, nga naman nga, unang parubae manggug ka. So, gihugtan mo ka ng spirito ha. Dili ka gusto mo gawa siya ni mo kay nga naman. Siguro, comforted ka ng spirit, siguro ka ng may dagat sa society, pero ka kabalo, one day, i-judge ka sa ilong. So, nga itong gilikayan ani nga, before the judgment of seat of the Mashiach, wala gay nakaplagan ni mo nga, naay nitapot nato ng mga daotang spirito. Okay, ang nato, okay, sa Acts 3, 6 and 7, pakibasa. Unya si Peter niingon, sa laki kulawan ako wala. Apan sa unsa nga ani ako, maghatag ako kanimo. Sa ngalan ni Yeshua, Bisaya, sa Nazaret, tindog ug lakaw, ug siya mikupot kaniya, pinaagi sa tuong nga kamot, ug mialsa kaniya, ug diha ang iyang mga tiil ug mga butog sa tikod, nakadawat ug busog. Sa ngalan ni Yeshua, i-come out ang bad spirit. Sa ngalan ni Yeshua, naayo ang bakol. So, unsa di ka powerful yung ngalan. So, muna ingon diri, ayaw yung imis. Gamit agad ang iyang ngalan. Yung be bold to command the identified evil spirit to come out in the name of Yeshua. So, dako kay gamit ang ngalan ni Yeshua. So, kaluwasan na. No, be sure to be bold. Ay kulang nga be. Be sure to be bold against the evil spirit, not by shouting at the name of Yeshua. So, mo ko ni mali sa mga ministers. Imbis nga ang daotang espiritu mo isingitan o kusog, ang ngalan nila niya mo ay isinggit agad sa ngalan ni Yeshua. Kau espiritong daotan. Di na mo. Baliktad. Sa ngalan ni Yeshua, ikaw daotang espiritu. Oo na. Sagara mga nakita na ko sa YouTube o mga ministers, ibundak man ang ngalan ni Yeshua. Kung ang ngalan ni Yeshua halangdon, kistanan, balaan, name above all names, yung mga na isinggit o pinabundak, niya ang ngalan sa demonyo, gentle kayo. Hindi na ako. Mali. Okay. Be sure to be bold against the evil spirit, not by shouting at the name of Yeshua. So, muna ingatin yung bantayan if the wicked does not obey you, so for example, di-cast out mo ang evil spirit na nag-torment sa imo o nag-torment to somebody, imo muna imong himuon. Kung kita nimo, wak mang epekto ang akong pagbayangkas. Wak may epekto ang akong pagpahawa sa demonyo. So, imo haning pamalandungan. If the wicked does not obey you, stop and search yourself whether Yeshua is with you. Sabay po kasagutan na. Hindi ba yung kanito ang Yeshua? Kaya base maparehas ka sa mga sons ni Sceva. Kung sa Acts 18, no? Nga 7 ka anak ni Sceva, mga parisito ng mga anak, sadya nakita nila nga nang cast out si Pablo, digamit nila ang ngalan po. Katong gidaladalan ni Pablo ang ngalan, digamit po nila to cast out atong demon possessed. Nang hitabo ng paggamit nila dito, wala ano to ang demonyo. Wala ano to ang na-demonize. O di nga sir, ako, kabalo ko ni Yeshua, kailan ko ni Yeshua, kailan ko ni mo, kinsa man mo. Sila ikuan. Sa ito pa, nagamit-gamit lang, wala din si Yeshua, nakikuwan. So, di ginagawa. Kaya ang demonyo, mutanaw pinakimo kung are you spirit-filled ba ka? So, kung meron ka ng pagbayangkas ni mo, di pa siya mahawa. Itanawin niya, kasi nagduha-duha ka, wala na, ikaw na ka sa spirito daw. Di, manggit mo gawas. Susi kasi mo kagalingan. Ay, naaman dahi ko sipyat. Wak man dahi ko kapre ganin ang buntag. Ulang man dahi ko prayer. Kaya yung mga demonyo, kailan po ni sila kinsay prayerful. Muna bisa kung saan ninyo, bind and cast, o papahawa, di siya muhawa, kaya wala may power.
Naa ang name niya siya, pero walay power. So, di siya magawas. So, kinahanglan, prayerful ka, kinahanglan, mapainobsanon ka, kinahanglan, nakikuban, gid siya, bailuhin mo. O, di ba, ang Mark 16:20 sa ingon diha. Lo, I am with you, even to the end of the age. Di ba, mo ba? Pakibasa ka. Kung sila nangadto, kung niwali sa bisan asa, ang Elohim nagabuhat uban kanila, kung napamatuod sa pulong uban sa mga ilhanan, nga nagasunod. Amen. O, pasabot ani, nga nung nakiguban-uban si Yeshua, kay ihang mga pinun-an, dito man sa ipapahimo ni Yeshua nila. Pasabot ay ani, when you are in the will of Yeshua, naghimo ka sa iyang kabubuton, nakikuban siya. So, anything, labi ng mga demon, imong ma-encounter along the way, dali ra kay na sila mupahawa. Ug sa kwan pa, pag naana ka, nagahaan gyud ka nilag kanang dalan. Di sila kasabot nimo. I remember nga during sa ulitaw pa ko, nami gisundan dito mission field. Kanang balaya grabe gyud ka gubot, no? Grabe ka gubot, sige away, tapos naas ka walagon. Maglisod gyud pero sa diha nga ni dayo mi natong balaya, nalinaw ang balay. Wala gi away. Samtang naami dito, malinawon kay panimalay. Kanya, samtang naapod mi dito, gaabot-abot ang mga provision. Kinsa man nga pamuhat. So, ni-confirm si Rabo ni Yeshua sa Mark 16:20 nga, nakikuban siya nimo. Kaya nga naman, kinsa man si Rabo ni Yeshua? Prince of Peace. Gidala nimo ang prinsipe sa kalinaw. Natural, kung kalinaw nga ani mo, kung sudlan nimo ang panimalay nga gubot, mahimo ginang malinaw. O bito din, matutag mga panimalay, mingitag, shalom. Ano? Importante po, nung nagdalag shalom, naagid si Yeshua. Wala si Yeshua, bisang pumikag shalom diha. Bisang pumikag shalom! Sama diha! Shalom ka nga, gubot ni diri. So inana, no? Okay. Dayon, next is, settle with the Master, with the Lord first, that His power may flow through you. Sa sabutan ni. Kung di na gali kauwi ang wicked spirit, pasabot na akay sipiyan. Mga landong yung ka-Elohim, ang sa mga akong sala, ay! Hinungdong ka. Isukol kasi mong mama, ni-disobey kasi mong elder. So, bantayanan din ka ining pagkasta tog demons kay ngano. Anything nga naa kay sipiat, di na sila mo-obey. So, kinahanglan yun nga, flawless yun ka. Wala yun kay nalapas nga mga pamaagi o pulong o disobedience man lamang. Once nga naa kay nasupil o nalapas, kiba na si mong power. Muutoy ba siya sa demonyo nga ati? Kung mo-obey ni mo, kay disobedient mo ka. O, bantayanan ha. Ingon diri, settle with the Master first, that His power may flow through you. Okay, pakiwasa. 1 John 4:4. Kamo niya sa Elohim, mga gagmay nga anak. O nakabuntog kanila. Tungod kay mas dako pa siya, nga anak ninyo, kay kaniya nga anak sa kalibutan. O, klaro kaayo ha ang pasalig niya. Nga, kung tinuod di ka nagbaril sa kamaturan, naagit ka kang Yeshua, makabuntog yun ta sa demonyo kay nganuman. Greater is He who is in us than he that is who is in the world, no? So, dako kay si Yeshua na naanimo ko, ganang dili ka niwa buntog. Tumo na yung diri nga, kung wala ni mo mabuntog, wala ni mo mapahawa, na ay something nga sikyat sa imong sulod. So, ang solusyon gid ani, pangayo sa pasaylo, pagrepent sa diha, aron mahimo kang takos nga alagad. Nakuha ninyo? Okay. Ikatulo is check if you have put on the whole armor of Elohim. Sa ato ko na kaning whole armor, pwede pa din mo yung hukason. Uniform man nato itong pakigubat. Banta man, wala ni mo masuot ang full armor of Elohim. Bukat niya kami. Kapoy kayo, sige, guna-unas kaluwasan. Kapoy kayo, sige, suot aning breastplate of righteousness. Kapoy kayo, sige, dala aning pagtuo. Na kung mag-warfare, mga kinahan, full combat gear, ka. Sakto yun ka o aming. Gubat niya niya. Dili ni social na, dili ni party. Ang spiritual warfare, doon ay party ani. Puro ni gubat. Banta man, wala ni mo masuot ang full armor sa Elohim. Pakibasa. Luke, Ephesians 6:13. Tungod niini isulog na kaninyo ang tibuok nga nagipad sa Elohim. Aron kamo makahimo sa pagsukol sa adlaw nga dawtan. Ug sa nakahimo na sa tanan sa pagbarug. Okay. So sa ato pagi ay, isuot yun na to firme. Therefore, take up the whole armor of Elohim that you will be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Pasabot kay armor man, naay tayo sila imod yung hukason. So, kanong sa amang ka maghukas? Kung panahon gali sa gubat, wala ko nakita sundalo nga kung panahon sa gubat naghukas yung uniform. Otherwise,
naama na punishment, di ba? Anay punishment sa sundalo nga sa dihang ito sa gubat o kaso galing mong uniform. Pasagot, naana sila ka ng punishment, anak. Pwede nga, spy ka. O, so betrayal, betray ka. Bahala lang mamatay ka. Basta kay, nasuot ni mo imong uniform. O, so mo nang tawag kag hero. Kaya nga no, wala yun ni mo gihubo imong uniform. O, ano sa naman silang muhubo, silang uniform. Sa dihang tuwa na silang detachment. Sa dihang tuwa na silang office. O, di ka na sila gubat, nagpahulay na sila. Tumupod na to. Kung na may mga times nga, grabe ka ng gubat nung kinabuhi. So, napoy panahon nga, ikapoy naman kagubat, papahulayon po kang Rabon Yeshua. So, mintas, giukas ni mo imuhang armor, so, magpatabon yun ka kang Rabon Yeshua. Gamiton yun ni mo ang Psalm 23, verse 1. Ha? The Lord is my shepherd, I shall not want. O, Rabon Yeshua, pahulay ko rin gabili. Ikaw akong magbalantay. O. So, pasabot, nagbantay siya. So, may makadoon sa inyo, ha? O, so, muna, ha? So, bandayan din niya nga, warfare gali, kinahanglan, nasuot nimo imong helmet of salvation, nasuot nimo imong breastplate of righteousness, nasuot nimo pagtuo, nasuot nimo ang nakagunit ka sa espada. Kumpleto gyud na siya. So mo na ipag-check. Aron gyud nga gawas gyud ang Datang Espiritu. Okay, number 5, have confidence in the power of Elohim. No? Have confidence in the power of Elohim. Acting upon it. Pasabot di ay nga siguro gyud ka nakikuban si Abay Elohim, no? Ato pa ang gahon nakig-uban gyud. Okay, pakibasa Acts 3 verse 7. Og siya mikupot kaniya, pinaagi sa tuong kamot, og mial sa kaniya, og diha ang iyang mga tiil, og mga bukog sa tikod, nakadawat og usog. Pasabot di ay confident kay siya, no? Si Peter, confident kay siya nga sa ngalan ni Yeshua, gihikap niya ang bakol, mamaayo ka. So sa ato pa, naagyud kay trust sa kang Yeshua. Pagbuga lang nimo sa Datang Espiritu or papang-ayo nimo, inalang siguro gyud ka na gyud kay strong confidence nga sa ngalan ni Yeshua kalagi gyud ni. Sa ngalan ni Yeshua maayo gyud ni. Kung bitaw na to na si Mrs. nga naama na siya ng pneumonia nya kuha naman na dito sa kuan x-ray nga ang isa ka baga niya kanang cloudy na ba. Wala kang i-clear ni nga sa ngalan ni Yeshua maayo ka. So sa next niya nga pa-examine, negative na. Okay, sa may nag-ayo. Kinahanglan na agad kay strong confidence or lig-on na pagtuo sa ngalan ni Yeshua. Sa imra po na natong tanan, ha? Naay mga Datang Espiritu nga naghasol na to or naay mga balatian sa ngalan ni Yeshua maayo gyud ko ani. So mo nang ato ra nang hisgutan ug unsa pay mga add-on nga sa dinigan nakakang Yeshua nya wala pa gyud maabot ang healing. So ma-refer gyud po nato na dito nya. Okay? So ang importante diri is naagyud kay confidence in the power of Elohim acting upon it. Meaning, ang power sa Elohim nakikuban. So, kinahanglan kay naami nakikuban na power, naagyod kay datong pagtuo na maayo o naagyod deliverance may tabo ng ining pasyentiha o rin ikawana. Okay? Acts 14 verse 8 to 10. Pakibasa. Kung diya naglikod na usa ka tawo sa Listra, walay usog diha sa iyang matiil. Ingon nga usa ka bakul bitan pa sa bakan sa iyang ina. Kinsa wala gayud makalakaw. Kini siya nakadungog ni Paul na misulti, kinsa mitutok kaniya, kung nakamatikod na siya, doon ay pagtuwa rin maayo. Niingon, uban sa makusog na tingog. Itindog na tulid sa imong mga tiil, ug siya milukso ug milakaw. So, mga po ni siya, no? Naminaw ni siya sa kuan, wali ni Pablo niya, nandito ni Pablo nga, naagay pagtuo. So, nagingan niya, tinindog ka sa ngalan ni Yeshua. So, actually, kining nga mga gasa sa healing, present ni siya sa mga na-i-give sa evangelism, no? So ako, wala kayo ko'y give sa healing. Akong healing, limitado lang. Pero akong anak din nga na-i give sa healing, kulang lang niya i-exercise. Makahil man gyapon ko, pero dilikit para sa uban bang sa ngalan ni Yeshua, maninggit na daan, no? Kita ka na ninyo sa YouTube nga, o katong one time nakatanaw ko og kining ang iyahang gift is kanang ministering ba, deliverance. Daghan kay mga demon possessed ipadto sa iya dito, istoryahan niya. Then sa ngalan ni Yeshua, gawas gyud. Tumo ginay power sa mga evangelist. Mao nang ilahang nadawat nga gift is healing and miracles. So lahi man po nang ako akong dawat nagasa kay namo ko sa wisdom, knowledge ug sa prophecy interpretation for edification man ako. No, healing po to sa soul and spirit. Kanang naay gasa sa kanang physical, no? Kana ilang healing, physical na siya.
para nga ang tao mo tuog yun. Kaya ang tao mong sometimes, kung wala mahitabo siya, kinabuhi siya mo tuo. Pero naanay healing mahitabo niya, ayaw ko siya katuo. So, kinahanglan ka o mga evangelist. So, nakuha ninyo na, no? So, even there, remember, Yeshua has already disarmed the enemy for us when we invoke His name. Invoke gali ka ng gamiton nato ihangalan. No? So, sa ato pa, kaning mga demonyo, wala na ni sila. Pilde na ni sila. So, ang ato lamang is, gamiton natong ihangalan, aron pag-defeated, no? Sa lato na pagka-istorya, defeated na ang mga kaaway. Gusto ko nirabon ni Yeshua nga, mo experience ka o kadaugan, pinaagi sa ihangalan. So, muning panahon na ni karon nga, gamit mo sa ihangalan. Among mga, especially, among mga, na mga struggles, daghang mga struggles sa kinabuhi. Actually, ang atong struggle igsoon, dili na siya muundang hangtod nga dili ka kaabot sa land of rest. Ako nag-explain ka ganina sa dihang naamo sa wilderness, yuta sa Kamingawan, ang struggle pertinang daghan nag-struggle din ha. Number ang struggle ninyo about yung food and clothing. Pagkaon gyud na. Pag abot na ninyo nakabasar na mo ato, pag naa na mo sa land of rest, land of promise. Kanang land of promise, land of war na siya. Yuta na sa pakigubat. So, sundalo gina ka sundalo. Ha? Sa wilderness pa di ba mo sundalo? Ha? Survival pa tong inyo kinsay mo lahutay. Sa dihang survive ka ni atong Kamingawan, dili na dito lahuman, ha? Dadon na ka sa yuta sa saad. Oh, sa yuta sa saad ay di mo ma-enjoy ang naa sa saad nga yuta sa dihang sundalo na ka. Sa dihang makigubat na ka. Diba magita tong instruction ni Moshe kang Joshua nga namataon, instruction ni Abaylim kang Yeshua nga sa diyang namatay na si Moshe, niingon na dahil diri si Abaylohim, sa verse 6, be strong and of good courage, for to these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Pasabot, di na ni Abaylim si Joshua, maglig-on na ka. Saan mo na maglig-on? Ihanan, sakto nagig ka na sundalo. Isa ka rin moto aning sundalo? Okay, kukakuha. Pero, usa lang sa nasabtan ako nga, ang naagyod sa sundalo, courage, loyalty, sa pato, unity, sa pato. Pero para lang sa kuaw, ginuod yun kang sundalo, muna gitawag brave heart. Tamang salita nga brave heart? Para sa kuaw, isog nga heart. Dili heart nga deceitful. Dili heart nga talawan. Diba? The heart is deceitful above all things, desperately wicked. So, mo na wicked sa mo na kasing-kasing sa mga makasasala. Pero dili, sa diha na di ay nahuman na ta og kining agi og survival, kanang land of wilderness, survival na siya. So, pag abot nimo sa land of promise, so mo na ng sundalo na ka. Be strong and of good courage. So, daghang kay gubat, daghang kay gubaton para maposes nimo ang imuhang inheritance. Ako nag-ingon sa inyo pila man day katuig sa wilderness, depende sa inyong attitude. Pila man po day katuig sa land of promise, depende sa inyong pakigugma. No. So mo na nga, I have kept the faith, I have fought a good fight of faith. Humanagi ko sa away sa pagtuo. Ahaman na nimo gawin ang pagtuo dito na sa land of promise. Kung wala kay awayon, wala kay maposes. Wala kay inheritance, wala kay panalundod sa inyong harian. Bitaw ko sa inyo, ang spiritual warfare, dito pa lang sa Kamingawan, dito na mo gibuak-buak ng mga pagbati, gibuak-buak na ang mga pananaw. Kaya pag abot nga sa land of promise, kinahanglan, dili na ka mag-agad, sumala sa imong mata o sa imong pagbati. Kaya ang land of promise, land of war na siya. So, pwede ka kung mag-by-side ka, pwede ka kung mag-walk ka by emotions. Kuha niya? Later on, experience na niya. Okay. So, number 6, be able to perceive the faith that must be involved in the healing of the victim. So, in terms of po niya sa healing, no? So, included niya po niya sa spiritual warfare kay si Rabbi Yeshua, before niya giayo ang mga nabiktima, ihamang yung gipang paggawas ang mga datang spirito. So, ayaw na po niya abot ayon ang healing. Okay? So, be able to perceive. Saan na perceive? Kanang imahag yung tanawang baok na abag yun pagtuo. Kung walang doon dito, ituo ba yun tawhan? Ituo ba yun siya? Perceive. That, be able to perceive faith, nagit siya pagtuo, that must be involved in the healing of the victim. So, for example, naibalatian ang biktima, dili siya maayo kung walang ipagtuo. So, kinahanglan naagid siya faith. Naagid siya pagtuo sa ngalan ni Yeshua. Okay.
ato nga kita diri, mga example lang ani ha. Pakibasa sa Acts 14 na nata, gibasa naman dito di bagay na. So mo nang si Paul sa dihang nag-preach siya, adunay usa ka bakol nga naminaw, no? So pinaagi sa pagpaminaw sa bakol, atong gimensahe kaganina nga faith comes from hearing. Hearing from the word of Elohim. Mismo ang word sa Elohim, nagdala na siya og faith. So, ang faith, dili niyo madawat ang faith kung wala kayo nakaminawan. So, muna, ang process ana igsuon, ang faith, ana mo guna, no? Gikan sa faith. Asa gikan ang faith? Pinaagi sa word. Okay, asa gikan ang word? Pinaagi sa preacher. So, dili mo abot ang faith kung wala preacher. Kaya sa sa preacher ang word. So, ang preacher, naagi preacher nga magdala sa tulong aron nga ang maminaw makabatog faith. So, mo ni hitabo karon sa tao, no? The faith to heal as the man listened to the preaching of Paul. So, pasabot kaning mga preacher, mo ni sila tigtugas sa pagtuo. Kaning mga teacher, sa mga teacher, mo ni mga waterer. Kami mo mga waterer. Sometimes preacher ko, sometimes waterer ko. Sometimes kita ninyo diha sa center, sometimes preacher ang akong dala. Nga naman, ang preacher man God is tigbungkal po di sa ground. Tigdaro ni sa inyong mga kasing-kasing aron mapugsan o pulong. So kung mapugsan nagpulong, naana ang seed sa inyong mga heart, so kinahanglan na siya waterer. Mo na ang mga teachers. Teacher na sa pulong. Okay ba yung si Paul? Colossians 1:28, Him we preach, Him we warn. Teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect in Yeshua. Pasabot, walay perfection ng hitabo kung dili ka moagi sa mga magtutudlo. So, needed kayo ang mga teacher. I hope daghan niyang teacher yan ninyo. No? So, mabitaw ni ako ginagitipigan na akong notes kay kabalo ko, teacher man ko. So, naagi ko ikatudlo. Kung wala po ko yung notes, so may tudlo na ako ninyo. Yes, na-memorize ko sa mga bersikulo. Daghan ko nahibawan. Daghan na kayo bersikulo nahibawan sa akong heart. Pero ang guidelines, how to preach or how to teach, kaya na gitudlo ni grandma. So, unang naagi ko guidelines. Aron nga, inyong hapon nang makuha, madawat, one day, tamo na tudlo niya yung manudlo. 2 Timothy chapter 2 verse 2, di ba? Kung sa ingon sa pulong kaganina. Kung sa ingon din sa pulong, mga pulong na nakatunan ninyo, ipiyan ni siya. Klaro kayo ha? Ingon di, and the things that you have heard from me, things gali, itudloan mo, among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. So, ako, gitudloan ko ni grandma, so nag-faithful ko sa iyang gitudlo, so ako kuning ipasa sa inyo ha. I hope one day or someday, kamo na po niya mo manudlo sa uban. Ganansyado mo anak. Di mo mapakyas. Kapoy mo kita teaching no, sahabat lami ikay tulog lagi na ulan. So, reminded man ko Galatians 6:9 and 10. Do not worry while doing good. Preach the word, season or out of season. Nag-ulan o magulan, tugnaw o dili tugnaw. Ngit-ngit o dili ngit-ngit, preach the word, season or without season. Okay. So, muna siya, no? Firstly, ay the faith of the friends of the paralytic who brought him to Yeshua. So, naay paralitiko, no? Actually, ang paralitiko, wala siya pagtuo. Pero naaman siya yung mga friends. So, ang iyang friends mo ay nagdala, aning paralytic na to kang Yeshua. Gani, ingon din nga, so he got into the boat. Okay, and behold, they brought to him a paralytic lying in a bed, and Yeshua, seeing their faith, said to the paralytic, Son, be of good cheer, your sins are forgiven you. So, sa ito pa, gidala ni, no? Walang pagtuo ang paralytic. Pero ang iyang friends na may pagtuo, so gi-honor po ni Yeshua ang pagtuo sa friends atong paralitiko. So, mo itong naayo, no? Dahil diri sa ikatulog, the faith of the woman as she touched the garment of Yeshua. Mo ni ang katong babae na naa siya'y menstrual flow, no? Ingon di, and suddenly a woman who had a flow of blood for 12 years came from behind and touched the hem of his garment. So, mo kag 12 years? Diba, mostly, or kasagaran, unsang edad ang babae magdugo? Ay, kamo mga dalaga, unsang mo gidugo? 10, 9, 8, Kasagaran? 13? Di gid manugan ay. Dugan mo ba? So 12. Butan mo 12, gidugo na siya 12, grade 6. Grade 6 ba? First year. So, kung kaning babihana, gidugo siya. Dahil, giantos niya ni for 12 years. So, 12, 24 na yung edad. Hindi siya dugo-dugo. No? Pero niingon siya, makagunit lang ko sa sidsid, anang tawhana, mamaayo ko. So, sa taka, ingon diha,
the faith of the woman as she touched the garment of Yeshua, naayo siya. Oh. So actually, ang nakaayo sa iya ang pagtuo niya kang Yeshua. Gani, naagali ko yung usa ka, sadya nag-Bible study ko dito sa Camp Banghinista. May usa ka sundalo nga nag-Bible study man ko niya. Dayon, ingon dahil siya nga, pagtuo ko ang David Brad kanang basihan. Kaya nga no, nag-operation sila dito sa somewhere sa Lasandao, sa bato, Surigao ba to. Dayon, ang iyahang kauban, siyempre, operation, daghan man na sila. Ang iyahang kauban, hilantan. Oh? Ulan init, di, sa diyang nag-rubing sa kabutiran, gihilantan. Na, karon kaya man sila kadala og paracetamol. Oh, medikol ko matutong una. Pero, nakadala sila og dayatab. Ang sa kang dayatab. Para kalibanga. So, lingon ang team leader, nga, aim na lang ni, ha? Pero, ilang nga maayo mo hilalat. Di niyo pong dayatab. Taon-taon na ayo man. So, siya nakaayo. Ang dayatab o ang pagtuo. So, ayun pagtuo sa dayatab, ilang nga po itong naghilantan nga. Imo na lang ako ni. O, pag inom niya, tuwa siya nga ayo. Iyan siyang team leader nga, tuho ilang ni, nga, kanang maayo ka sa imong hilanat, o, ipainom niya dayatab. Luhusa ng hilantan. O, kinsa may nakaayo ito. Ha? Ang pagtuo. So, dako gyud kaayo og kahimuan ang pagtuo, no? Okay, number 4, kaupat ba? The faith of the ruler or a father for his daughter. Matthew 9, pakibasa verse 18. Samtang siya nagsulti ng mga butangan ato kanila, tanawa diha ni abot nga usa ka mamamando ug misimba kaniya. Ang nagaingon, inyang anak na babae karon pa lang namatay, apan adtua og ipandong ang imong kamot kaniya og siya mabuhi. Okay. So, sa tabuan ni, amuo ko gyapon, no? So Yeshua arose and followed him, and so did his disciples. Okay. So naayog ko gyapon, no? So sa verse 24, ingon diha, he said to them, "Make room, for the girl is not dead, but sleeping." And they laughed him to scorn. But when the crowd was put outside, he went in and took her by the hand, and the girl arose. So pasabot di ay kinsay pagtuong gigamit diri nga naayo ang ingon dito, namatay na, namatay na ang daughter, ang babae nga anak. O pero kay naaway pagtuong amahan, yato gitsang Yeshua. O, giayo ni Yeshua, nabanhaw na ayo. No? Doon sa may factor na nakaayo diri, ang pagtuo sa papa. No? So naana ko isa diri nga example, kining Canaanite woman. Pakibasa Matthew 15:27-28. Ug siya ningon, Ginoo, Ginoo, apan ang mga iro nagakaon sa mga mumho nga natagak gikan sa lamisa sa ilang mga galon. Unya si Yeshua mitubag og ningon ngadto kaniya, "O babae, pagkadako sa imong pagtuo, mahimo kini nga na kanimo sumala sa imong gitinguha." Ug ang babaeng anak na ayo gikan ni adto gayud natakda. Okay. Anong gingnan man ning Canaanite woman nga iro? Ha? So actually, during sa time ni Rabbi Yeshua, ang main target ni Rabbi Yeshua ang lost sheep sa panimalay ni Israel. Hindi ba? Oh, but he answered and said, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Pasabot gid ay ang tumon ni Rabbi Yeshua para ra gid sa mga Jews. Then here comes karon kining Canaanite woman, dili ni siya Hudiyo. Canaanite god. Pasabot ani Gentile, ha? Ug sa kwan pa Palestine. O ron kasabot ko Hamas. Pamilya sa mga Hamas. Na karon kay naa may pagtuo kang Yeshua kay ang iyang anak na babae na demon possessed. No? Na demon possessed. Dayon ni doon din siya, then she came and worship him saying, "Lord, help me." Ha? O kaning Canaanite woman, nagpakiluoy gid mi siya, agalon, tabangi in taon ko. O pero kung sige tubang ni Yeshua, ningon ba siya, "O sige tabangan ka nako kay nagluhod ka." Ningon ba siya? Wala. Ha? Unsa niyang gingon? But he answered and said, "It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs." Iyang gisambingan. Ningon siya nga, dili maayo nga ang tinapay, ihatag sa mga iro. It is not good to take the children's bread. Sa pa, ang paghilera ni Yeshua para unta sa mga ihang kanakan. Pasabot mga Hudiyo. Dili pwedeng ihatag sa mga gagmay nga mga iro. Pasabot mga Gentile. Muna yung Canaanite woman. Pero kung sa may gitubag sa Canaanite, and she said, "True, tinuod aganon, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." Pasabog diay na, naay Hudiyo diyang agalon, dahil ang mga usik-usik, di ka ofod sa iro. So, di naman si Yeshua.
Ningon si Yeshua diri nga, oh, then Yeshua answered and said to her, "O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire." And her daughter was healed from that very hour. So, bisan day hintel ka, kung naa kay pagtuo, so nakalakaw o kaalam ning babayhana, no? So, naayo ang iyahang anak nga na demon possess. So, tungod na putos niyang pagtuo. Bisan gali og dili inta ang ngayan. Pero kay, nakakuha man sa kaalam. No? Oh, so, naayo iyang anak. Okay. Ang last is, the faith of the master for his servant. Pakibasa, look. Mo ba ang reference? 7, 6, and 7. Dunya si Yeshua miuban kanila og sa diha nga siya karon dili nahalayo gikan sa balay. Ang centurion mipadala og mga higala ngadto kaniya nga nagaingon ngadto kaniya. Ginoo, ayaw sa muka ang imong kaugalingon. Kay ako dili tapos nga ikaw kinahanglan mosulod sa silong sa ato. Sa akong ato. Tungod niini wala ako sa akong kaugalingon naghuna-huna nga takos sa pag-anha kanimo apan ipamulong ug ang akong sulugoon mamaayo. Okay. So, kaning master, usa ni siya ka Roman official, centurion. Naman na sila ang centurion, praetor, itong isa. Centurion, proconsul, libo ko nilang term. Pero kaning centurion, pasabot ni kapitan ni siya, no? Official ni siya sa Roman nga panggobyerno kang Caesar. Dayon, nagdaot ang iyang servant. Nidoon gini siya kang Yeshua. Pero siya gid mismo niingon kang Yeshua nga, "Uy, anang agalon o Ginoo o Master Yeshua, ayaw nag-adto sa mong balay, isulti lang ba? Kay ako nang tuhuan." So inana man namang official, di ba? Oh, ug unsay ilahang words, ngay kuman sa ilahang mga sab. Niumay na sila. So mo kung ilapod ni Yeshua nga kini gilapod sa centurion nga si Yeshua mas labaw niya. So muna niingon na lang siya, isulti lang ba? Oh. So mo ito nga nakaingon diri si Yeshua nga kadako ba sa iyong pagtuo? Sana, di ba? When Yeshua heard these things, he marveled at him and turned around and said to the crowd that followed him, "I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel." Nalupigan pa ang mga katawan sa inyo. Kaya here comes karon ang Roman soldier. Di ingon lang gali nga ayaw nag-adto sa akong balay. Isulti lang kay akong tuan nga mamaayo ang akong ulipon. So naka-appreciate si Yeshua sa dako tayo nga pagtuo sa official. Kamita siya, great is your faith. Wala ko kakapla ko. Inana ka na ko pagtuo. Bisan pa dili sa Israel. Naliman ka na. Okay. So, mo ni ha. So, usa ka factor nga makaayo is be able to pursue faith. Naagyoy pagtuo. So, daghang kay sa examples. So, another pud ani nga how to cast out demons using authority. Kani sa healing naman gud ni siya. Dili na ni siya pang bugaw, no? So, number 7 is hear from Yeshua for directions as natural objects may be used as instruments. So, naatoy mga bahin nga gigamit mo ang ngalan ni Yeshua, pero walay healing. No? Walay kayo na itabo. Pwede na niya nga i-instructionan ka nga mogamit kag nature. So, muna yung diri nga ang healing igsoon og dili maayo sa ngalan naa kay instrument nga gamiton. Example diri sa Mark 6:13. Pakibasa. Kung sila may paggawa sa daghang mga demonyo, kung midihog og lana sa daghan nga mga masakiton, kung may ayo kanila. Okay. So naa kay anointing oil, olive oil, no? Gamiton nimo pagpahid sa masakiton. So pwede na ang healing. Kuha ninyo? So importante na amoy kung nagduha-duha mo sa ngalan ni Yeshua, o gamitin ninyo lana. Pero wala gina ayaw lang itong pagpapa. Kung nakita ninyo nga mura magkulang ang name, so na something nga gagamiton si Yeshua nga angay nimong himuon. So pwede nimong idhiran sila og anointing oil. Kaning oil man god, kani atong gagamiton nga olive oil. Sa spiritual side, tan-awan ninyo na ordinary oil. Pero ang effects ana sa espirituhanon nga bahin, ang demonyo sa dihang naa siya nimo din madiyuga na, mura na sila masunog. Mo dito ang atong bandage, no? Kanang tabug-at nga imuhang gipasan, ma-break na siya through the anointing oil. Kaya nga nung mamuramag ko na siya kalayo, mamutunaw sa yugo. Tungod ito na, og natay mga anointing, di ba? Butangan gid inyo diri, nga naman, to break the yoke of bondage. Ito una, magabasa mo kung dagko kayong kahoy. Instruction ni Grandma sa kuha, Randi, before niyo putlong tumbaho ng dagko kay mahigit magakos. Dihugi. At okay ko sa instruction. Pag dihog na ako anang kahoy, palibot na. Nahaagi kay madunggan nga gasinggit. No? Ako naman yung istorya kaninyo. Kaniadto nga. Pag yan ay nako ang kahoy,
grabe kag madunggan nga mga hagaw-haw sa mga nanagpuyo ba. Kaya even ang mga kahoy, puy ana sa mga demonyo. O katulang da ako gitungda din ha nga sa atbang, kanang sa among umanaw din ha. Before mi naghimo di health center, ingon ako sa gramate, diha na lang ta magputulog kay kini dako kay kahoy diha mangungkong muna itong himong center. O so mo to, sa diha among gigabas, dugay kay namo naputol. Patabang pa to ni Arki pirting halos di gid magakos no, duhami nga bisag magtapa mi di gid na magakos. Di mag-abot among kamot. So pirting yung dako dugay gid kay nako natumba. Pero pagkatumba dali man silang grandma nagpuyo pa aning SI. Imbis nga lagapak sa kahoy iyang nadunggan, ang iyang nadunggan mga lagapak sa mga plato, baso, tanan, marang mga buwak ba? Imbis mga sanga. So, sa man to. Ha? O, bitang ligihil diha, o kanang diha, o kabalo, kumidyan ni sa akong mga anak na magkumbo daw diha. Dato din na nagpuyo diha, kinakapalit mo sila drama. Mag-drum na diha, naay mag-drum diha. Minaragod mo. Gusto mo nga minawala, pangayuan ninyo, di mo, kadungog mo. Ako, nakadungog yung drum yun. Bihin ako gabay dito, kung bibo mang tayo. Kanang bukira. So, naitaghang kapuyot diha. Okay, so, oil, dayon, another pod na gamit niya is John 9:7, pakibasa. Ug mingon ngadto kaniya, adto pagilamos dito sa limaw sa Siloam, nga sa paghubad pinadala. Busa siya miadto sa iyang kadungan ug nanghilamos ug mibalik nga nakakita. So, pwede po dahil nga sa nag-ayo si Raboniesyo ang mga buta, no? Wala, ang uban, diretso na ayo. Pero na uban naging nanyag adto sa kadito sa pool, sa Siloam. Dito paghulamos. So, pwede po nga ang gamiton nga instrument is water. Diba? Here comes karon atong about sa story ni Naaman. Atong si Naaman nga, di ba, gilepros? So, niadto siya sa man og bilhin kang Elisha. Elisha ba to, no? Elisha. Dayon, niduol siya kay nangayo siya kayuhan sa iyang sangla. So, gingnan siya ni Naaman nga, kanang imong sangla, mamaayon na siya. Pero, dito na maayo sa Jordan River. Jordan River ba to? Kung masipyat, no? Nya kato nga at that time, ga-resist ang sinaaman kay kato kung sa paa, pulyoten. Sino yung wala may laing sa paa nga nindot ani nga dito ko mahumol? Nya na magka-official niya to, Sinaaman dako granggo sa official to siya sa limot ako sa to nga Syria ba to? No? Siya nga wala pa may laing sa paa nga nindot nga dito ko mahumol. So, mo itong slide galingon nga, sir. Kung sa isulti gali sa man o biluhin, ubay lang ka. So, ni ubay na lang sinaman, bisag polluted kitong sa paa. So, pag-dip niya dito, mga 7 times, paggawas niya, imbis nga nukahon kayo, tulakap lang iyang lawas, paggawas niya, mura nagpanit sa baby. So, what na ayo. So, importante na, no? Na yung mga factors nga in obedience sa gisulti, dayon, tinalan, kung sa iyang specific instruction, ayan yung tipas. Okay, maanad yun mo kung sa instruction, ayaw yun mo buot-buot. Kung kita na usa ka puntos nga na nakaganan siya ko kay along sa akong pagtubo, samtang nag-training ko, ang akong gibarugan yun, Luke 10:4, no diversion along the road. So, kung sa instruction mo gina siya. So, wala yun ko yung diversion. So, dako kayo ito kahimuan sa kuha. Until now, kung nagala ko yun na no matter what, i-give ko magpa-distract, i-give ko magpa-divert. Anything nga mo divert sa kuha, kwarta, tentasyon sa kwarta, business opportunities, i-give ko na. Ay nga naman, ibaylo nimo ang imuhang bahan sa langit aning mga temporary things lang sa kalibutan o pagkasaya. Okay, pamuna, no? Another food nga gigamit niya Rabon Yeshua is John 9:6, pakibasa. So diyan na siya nakapamulong na sa ingon. Siya miluwa sa yuta, ug mihimo og lapok ginamit ang laway, ug siya milihok sa mga mata sa tao, nga buta pinaagi sa lapok. So, ikuha po siya lapok, pero ang tao gikan man sa clay, so nikuha po clay si Rabon Yeshua, iyang giloan, dayon, gihapla sa buta. So, naayo po ng buta. So, pwede po play gamiton. Last, no? Mark 7:33, pakibasa uboban niyang reference. Og siya mikuha kaniya dadaplin sa kanon, og mibutang sa iyang mga tudlo ngadto sa iyang mga dalunggan. Og siya miluwa og mihikap sa iyang dila. So, pwede po laway, no? Pwede po laway. Mo gamiton. Kasagaran mo ba ni tinuhon na ni kasi nagpahimot ko dito sa ang mata ko nalisa to kung kamot. Dayon, diyan sa market na ka nang diha kanang porter nga maayo mo hilot. Pero before na hiloton, luwaan niya imong kamot. Maluwa mo. So,
nakadumog po nga testimony katong eldest ni grandma, si Kuya Danny, nga kung magdawat yung anak, luhaan na yung mga anak. Mawaayo po. So, gituhuan yun eh. So, actually, privilege niya sa mga eldest. Ang eldest na ay power, ani, kasi Yeshua eldest ba yan, di ba? Eldest sa mga igsoon. So, naa na siya power. So, muna gisbilag, tututuan, maayo. Na gusto mo healing, kinsa may kinawagwangan nato din sa kampo. Paluhaw nito. Nagpaho, o igwa ba? So, dili ni siya, komedyante. Si Yeshua, laway ihang gigamit. Naayos siya. So, pwede po ni magamit. Kinsa may mga eldest diri. Ikaw ba, eldest mo ba? Pwede kaya po ba? Problema lang, makadawa pa siyang laway. Nagigamit ni Yeshua diri. Nalay ba? Diri sa akong ganan inon ni akong anak si Pipi naman ni siya healing pero nala naman ni Yeshua hilutan niya maayo naman. Pero ambot lang nang luwa ba ni siya? Nang luwa ka pep. Si Wina, pwede ni si Wina, huwag na magdatuin na, luwa eh. Privilege sa mga eldest. Kana kung instruction mo sa Elohim ha. Kung man inyong gamiton, luwa na lang ninyo. Nang naluwa nyo na sagol plima, natakbo nyo. Bandayanan. So, kani yung diri, hear from Elohim. Kana ko nakadungog ka kang Yeshua. Pero wala ka kadungog, ayaw lang po. Isod po. Ingon dia, hear from Yeshua. Nga Yeshua, wala mo giniwa ayaw. Kanang, unsa may mong ipaka sa kuha. So, yung luwa ka pilis na, luwa eh. Ayaw na ka. So, ayaw pero may gamita, kada magdaw, tuwaan niyo mo. Hindi ko na pwede. Kasi matakda na siyang virus. So, kana lang, hear from Yeshua for directions. Okay. Number 8, no? Be careful to minister away from the crowd. So, especially po siya sa mga kanang na-demonize, na-demonyohan, or kanang maraming ingon diri na ay mga dili magtotoo. Kunya, naa dito sa nagmasakiton, no? Pwede lang dito nga kung ay unbelief to mga dili magtotoo, makababag to sa healing sa biktima. So, walang bantayanan kinina yung be careful to minister away from the crowd. Pakibasa, Luke 8:51. Og sa diha nga siya miabot ngadto sa balay, siya wala gitugutan nga tao sa pagsulod. Gawas ni Peter ug ni James ug ni John, ug ang amahan ug ang inahan sa lalagita. Okay. So naa-po ni siya mga specific nga angay nga sana himuon kay ngano ingon dira, unbelief of others can hinder healing and deliverance. So naa siya epekto mo nang locate no mo na siya. Kanang sabi ka, di man tanan sa imong panimalay, dili ba tanan magtotoo. So, naa po mga unbeliever. So, kung naay masakiton, mo itong gigahin yun nga, ang maglain ta kay, naiuban dito ang mga unbeliever. So, kung naay mga unbeliever, pwede po tumubabag sa healing and deliverance. So, muna ingon diri, no? Luke 8:51. So, kamo man nag-save diha, pamina mo diri. Time to listen. Okay, no? Unbelief of others can hinder healing and deliverance. So, muna ito ingon dito. Pakibasa sa ingon po diri, no? Mark 9:25 o Acts 9:4 atong iklaro. Sa diha nga si Yeshua nakakita sa mga tao, niabot nga tungan sa pagpanagan, siya mipadlong sa mahugaw nga espiritu nga nagaingon ngadto kaniya. Ikaw nga amang ug bungol nga espiritu, ako nagsugo kanimo. Gawas kaniya og ayaw na pagsulod ngadto kaniya. Okay. So sa diha nga nabiktima nga amang, no? Katong demonyohan, no? Ang hinungdan is bungol ug amang nga espiritu. So sa diha nagkadayon na ang nga tao, dili-dili diog rebuke ni Rabon Yeshua. So kabalo na si Rabon Yeshua nga ug naa to nga tawhana, mo babag nga dili noon makadawat og healing ang nabiktima. So mo po na siya ay usa sa factor nga i-consider, no? So diretso na lang ta diri sa transference of evil spirit is dangerous, Mark 12:13. And all the demons begged him, saying, "Send us to the swine, that we may enter them." And at once Yeshua gave them permission. Then the unclean spirits went out and entered the swine. There were about 2,000, and the herd ran violently down the steep place into the sea and drawn into the sea. Ang story ani bali kato ni siyang demon possessed nga naayo, no? Kining tawhana, so dili basta-basta. Kung inyo nang basa sa Mark 5, ingon dira because he had been bound with shackles and chains. Di basta-basta ning na demon possessed kay ano, dagko kay talikala, dagko kay kadina, naputaw. Pero maabring niya, and the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces. Neither could anyone tame him. O grabe kayo nga kining gidemonyohan kay wala gyud makatame, wala makapaamo ba? No? And always night and day he was in the mountains and the tombs, crying out, cutting himself with stones.
Oh, doon siya sa bukid, no? Da sige hila o singgit. Oh, dayon paghuman. Oh, ingon diri crying out o gasinggit o gahilak ba niya o say pasabutan niya, no? And cutting himself with stones. Ha? So ang bato ga hiwa-hiwa sa iyang lawas. So grabe na gyud ay kaluoy ning tawhan nga nadingunyuhan. But when Yeshua saw from afar, he ran and worshiped him. Oh, grabe no? Oh, ang gidemonyo ha nakakita kung Yeshua, imbes na ay musibat ang tawhana, ni doon kang Yeshua o misimba kang Yeshua. Oh, kuya ning mga ano? So mo ning gitawag spirit of definition, no? But and he cried out with a loud voice and said, "What have I to do with you, Yeshua, son of the Most High Elohim? I implore you by Elohim that you do not torment me." So, sa ito pa, ha? Ang mga demonyo nangaliyupok pa siya kang Yeshua. Naingon pa nga, "Uy, Yeshua, ha? O, kanang, nanghangyo mi ba nga? O, kanang, ingon diri, what have I to do with you, Yeshua, son of the Most High? I implore you, do not torment me." Ingon nga, ayaw niyo ka ng sakit, ha? So, sa ito pa, kita ninyo, ha? Ang demonyo, pagkakita lang kang Yeshua, nanguro na sa kadlok. So, ingon na lang din si Yeshua diri, ha? For he said to him, "Come out of the man, unclean spirit." So, ingon si Yeshua, "Gawas, ikaw hugong spirito ang ining tawhana." Then he asked him, "What is your name?" And he answered, saying, "My name is Legion, for we are many." Ha? O ako ning gitanaw sa bago karon nga kuan sa Legion is composed of 3,000 to 6,000. Pero sa arahan ani nga meaning ang Legion is 2,000 ani kapin, no? So mabitanin diri nga ang gisudlan pod niya nga espiritu, ha? They were about 1,000, 2,000. So pasabot, no? Sa diyan ni gawas na ang mga bad spirit nitong tawhana. Pila ka sulod? 2,000. So nanghangyo siya nga, kanang, hindi, and he begged him earnestly that he would not send them out of the country. So ang demonyo mismo nanghangyo nga, ayaw may ipagawas aning kuana ba, aning asura, o dapita. So, isa mo ilang gihangyo. Na, ingat pa dito. Now a large herd of swine was feeding there near the mountains, and all the demons begged him, saying, "Send us to the swine, that we may enter them." Ato pa, nanghangyo pa kang Yeshua nga, ayaw may ipagawas, ipasunod na lang itong mga baboy. So, itugutan naman siya. Sige, sunod mo itong baboy. Pila sila ka, kuwan? Pila sila? Legion means 2,000. So, 2,000 na po ang tuwang baboy dito. Gisudlan na tagsa-tagsa. Imbis kay matino ang baboy, sabi na sudlag demonyo, nanang ka noon. So, ngayon rin, nangahabong nga ito sa dagat, nangalubos. So, kung sabi ay danger ani, kaya natin mag-cast out of demons o mga bad spirits na biktima, delikado kayo ang transference of evil spirit. No? Dangerous na siya. So, dito yung i-bind and cast, ipapalayo yun, balik dito sa kamingawan. Kaya nga no, ang demonyo sa din magawa sa tao, mangita niya siya kasudlan. Nakita temple man ta. Musunod mo siya dito. I remember at akong batch na kauban ako, nga, dalaga man to 14 years old, na siya friend. No? Nung iyang friend, namatay ang mama. Kaya murag, ipatay ito din, isimpatay siya. So, ngayon tabog tungod sa iyang simpati, ang butog, noon sa nga, ang demonyo nga, noon nag-operate at namatay iyang mama, di-transfer na noon at siya. So, pasabot is, na ay transference of evil spirits. Tingala ka, na ito yung ministerian nga, okay nga ta, gining tawa na, grabe ka, tabian, grabe ka chismosa, marites kayo, sa dahil gi-review, wala mong mapapili-review, gibalot sa pikas, wala na po na marites. So, bantayanan, bantayanan yung mga transference. So, kung mag-bind and cast galit mo, kapuso, papahawaon ba yan, ipalabay nga to sa mamingaw nga rapid. Luke, naman na, Luke 11, at bitong, when the wicked spirit, Luke 13 man na siya, manana sa Luke 13, kung ang dauta, Luke 11, now when an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest and finding none. He says, "I will return to my house from which I came." So, mani bantayan, kamo nga, nahuasan sa mga demonyo, kinahanglan, naagi mo ipasunod nga good spirit. So, kung gihawas ang pagkamarites, pasod na po itong espiritu sa self-control. So, naigipagawas, naiipasulod. Muna siya, ipagawas ang dautan, ipasulod ang maayo. So, naay mo puli. Otherwise, kung wala mo isulod na maayo, ningon diri ang nigawas na datang espiritu, and when he comes out, he finds it stripped and put in order. Then he goes and take with them 7 other spirits more wicked than himself, and they enter and dwell there, and the last state of that man is worse than the first. So, kung saan diri sa dautan nga tao, I will return to my house from which I came. Wala mi siya si MacArthur. I shall return. Kung adunay daw tang espiritu mo gawa sa tuwa, ngayon doon na siya, I shall return.
niya itong balay nga akong gigawsan. Murag si MacArthur, diba? Oh, so, careful ta. Kay, di ba, si Mary Magdala, nga nagawsan o pila ka spirito. 7 spirits, 7 evil spirits. So, ito nga spirit, spirit of harlotry. O, nigawas kang Mary Magdalene. Ha? Nagbanta to. Kato mga batang spirito, nagbanta to nga bugamit kato kang Mary Magdalene. Pero naitalo kay si Mary Magdalene, didot-dot man kang Yeshua. Ha? Nagpa-disciple man Yeshua, wala na dito siya kabalik. Ngayon naman, napuno naman po siya sa spirito nga gikan kang Yeshua. Number 9 is, do not delay to act on the victims as soon as prompted by the Holy Spirit. So, pasabot na diba, ito nang nabasa Acts 14:8-10, mo ni ang nagwali si Paul. Nga nakita niya nga naay pagtuo ang naminaw. So, ni-act din siya promptly. No? Ayaw paglangan-langan, do not delay to act on the victim as soon as prompted by the Holy Spirit. Pasabot na sa dihang ang bakul nga naminaw kang Pablo na ay pagtuo, declare na sa healing. Yung siya, sa ngalan ni Yeshua, mamaayo ka. So, importante po na siya. No? So, may mga masakiton din, i-prompt ka nga, kinahalan to siya, declaration sa healing, i-declare na yun. So, I hope, uptick mo na ha. So, mga gift me sa mga evangelist. John 5:5-8, kibasa. O usa ka tawo nga ato adito nga dili usa ka balatian so katuig sa diyang si Yeshua nga kita kaniya nga naghigda ug nakahibulong siya sa dugay na karon nga panahon diha ni anang kahimtanga siya nagaingon ngadto kaniya buot ka bang ayuhon ang taong malayuhon nitubag kaniya sir ako ay tawo nga mobutang kanako ngadto sa limaw sa diyang ang tubig dikutaw apan samtang ako nagaadto lain ang nagalusad una kanako si Yeshua nagaingon ngadto kaniya bangon dadang imong higdaanan ug lakaw. Okay, so kinsa may example po dani ha naay tawo nga kuya po yang balatian no so 38 ka tuig iyang gidala-dala so ibutan siguro to kining tawhana 20 ka tuig dayon pagka 21 niya nagsakit siya so nahitabo 38 lang yang sakit so yung tawa siguro 58 ni siya example lang na ha. So, sa 38 na siya balatian, nakakaya maka-ako o atiman aning tawhana? Wala na yun, di ba? Aso na tayo sakit, 38 na gud yung sakit. 38 na kapag yung sakit. So, gibiyaan na gini siya. So, ilan na lang yung gibutang dito sa Pool of Bethesda. Kinaamo ba yung kinuha ng Hudiyo nga, kanang Pool of Bethesda, doon mo na sa Jerusalem. No? Naay, mura mo na siya geyser. Nga, naay mo sulpot diha nga tubig. Mo bito na nakapanindotan ng Jerusalem. Kaya naay spring diha nga amot sa ilang explanation ana no nga harapan na sa kana pag magtao mo punog ba so inana ko ang prinsipyo nga once nga moabot ning panahon na katong ilang pool mo gawas na tubig gikan sa ilalom so gimuha na nila og pool dahil lang gitubuan dito nga syempre geyser man siya so magtuyok na siya so kung kinsa tay unang matusno dito maayo so mo tay gitulang aning mga tawhana nang karon siguro kaning 40 aning tawhana no gikapoy na siguro atiman gibiyaan na lang dito sa pool o Bethesda. Dayon, sa diyan na nga, matulog atong pure, magtuyok, wala mo paadto sa iha dito. Here comes karon na naman si Yeshua. So, si Yeshua, wala na po niya gitabang nga, dali kay tusnot ka dito sa pulo, wala na. No? Iyahan na lang gingon nga, gusto ba kang maayo? So, ningon po ng tao nga, sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I'm coming, another steps down before me. So, wala na siya gitabangan ni Yeshua nga ihapang dato dito sa pool. So, gingan nila, Yeshua said to him, rise, take up your bed and walk. And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Shabbat. So, naayo. So, dito ning namin mga masakit o, namin mga sakit-sakit, ayaw mag-absent sa Shabbat. Kaya ang Shabbat, healing day na siya. Kasagaran mag-ayo si Rabbi Yeshua, sa man? Shabbat. So, muna, there's healing on the Shabbat. So, kung wala man kay balatian physically, kung mo-attend lang kag Shabbat, na ay maayo nimo spiritually. Ang tao is tuloy siya pabahi, di ba? Ang healing, tulo po na ayuhon sa healing. Ang healing, no? Heal, maayo na siya sa imong body. Okay. Maayo po siya sa imong soul. Okay. Maayo po siya sa imong spirit. So, asa man siya may tabo on the Shabbat. So, naagal mo na struggle ng simanahon na, simbagit mo. Inaagin mo healing manawat. Healing on the Shabbat. So, nakuha ninyo, kung naamoy kaalam, silahan mo. Okay. So, muna yung diri. Number 10,
work with equally spirit-filled person or brethren. So, muna yung sa Acts 6:3, namili sila og mga, actually, dili na may reference ka, pero naay kalabutan aning ako, makikugoy-hugoy gali ka, kinahanglan imong gikauban, mga spirit-filled po nga mga igsuon. Kaya dili spirit-filled, magyagaw mo. Ha? So, muna yung diri sa Acts 6, verse 3. So, nag-ingon diri ang pulong. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom, whom we may appoint over this business. Applicable gyapon ni siya. Ha? So, work with equally spirit-filled person or brethren. Note, only one ministers, the rest intercedes. So, for example, na may ministeran, ha? Dili kaming tanan mo mag-bayangkas, magyagaw. Imbis mo gawas ang espiritu, di na siya mo gawas. Ha? Isa lagi mo sulong. Ang uwan, mo intercede na. Siguro, pag kita ng biktima, sagnawan niya siya. Sagnawan niya siya. Sagnawan niya siya. Wala na. Imbis mabong walang espiritu mo gawas, di na mo gawas. Samok na. Ha? So, ang hitabuan na, only one ministers. The rest intercedes. Pasabot, kung kinsa tong gipram, no? Mo mag-intercede, kasagaran man ni mga buwang yun sa espiritu. Ang uban, mag-ampo mo. Support. In prayer, praise and worship, so muna, no? So muna ha, how to cast out demons using our testimony ang mga pamagi. Hiling o sa pagcast sa mga demonyo. So, importante kani siya, no? So dili man niyo tanan ma-absorb, at least naamoy notes, makabalik mo tungo paminaw ani, especially kung naamoy ministeran. Okay. Attitude in ministering spiritual warfare. Sa mga mga attitude. So importante po ni siya kung sa atong attitude sa dumala sa pagkigubat nato sa espirituhan. 1, recognize Satan's presence, deception, and lies. So number 1, kinahanglan dili ka basta-basta. Maminaw gyud ka, imo sa yung i-request ko sa gyud ni. Diba katong ako kasagaran ako mga mission, kanina personal testimony akong i-share sa inyo kay ako mag-initiate na share. So during sa ulitaw pa ko daghang kay ko naadtuan, no? Kay ang akong before mi naani diri, ang akong kinabuhi gid sa ulitaw pa ko before mi naabot dinhi, puro gid mission, no? Seldom gid kay ko mapuyo sa among base sa Tibuga. So mostly tuag gid ko sa field. Minister ko diri, minister ko dito, tabok-tabok, no? So ako enjoy ko kay akong kinabuhi ato bisag ako ra isa, enjoy ko kay ko. Pero before ko ipadala dito ni grandma, mo acknowledge ko ni Abay Elohim, ha? Unsa may akong i-minister dito? Unsa may stronghold nga naa dito? Unsa may akong himuon dito? So kasagaran mo gini akong attitude, no? Proverbs 3:5-6, acknowledge him. So mo pud diri, recognize Satan's presence, deceptions and lies. So for example, katong one time na iskot lang ino sa lula ni Haba. Ganihang lula, ayaw ka sa ko Haba kay mura bang lula kay witchcraft ba to? Dili lula ni mo na katong lula ni Sintiki ba? Lula bali imuhang mama na siya lula. Ito yung lula kay kuan man to kanang witchcraft ba. Dayon si iyang mama nakabig naman sa mua di nagpalaban. Nya brother ato na to kung balay sa akong lula. So nato mitos ni namong. Pag ato na mo dito, iguin ko na mo pagtungtong sa ilahang lataran. Ang ihang lula di na mahimutang. Na ato sa tuhod na niya ba. Saka kanaog. Ako man tong exposure na mo sa mga spiritual warfare kaya dito na mo gubaton. Pagtugtog ka mo dito, itong ihang lula nga witchcraft, huwag gid mahimutang. So pasabot di ay, no? Basta inana gani naagalay lugar ni ato kung nadabi ng witchcraft, pag naa ang presence sa alagad, dili na sila mahimutang. Gani ina mga plaza-plaza di man mga magic diya lagi muot. Tungtong galit diya din pagtang, di ba di sila ka-perform. Kanang putuan ang lawas, magpang na sila kanang mga black magic nila. Di na sila ka-perform basta na ay alagad diha nga mag-intercede kay kanang black arts, kanang inahagi mga black magic, deception mo guna. Libugon lang tayo, trickery. So, muna yung diri ha, kinahanglan ka, balog yun ka. Recognize Satan's presence, deceptions, and lies. So, muna yung sa Acts 16:17, na-recognize ni Paul nga, kinsa maning gasinggit-singgit nga, di ba, ni mo nang babae, slave girl nga, pero ang wani, kaya kini sila, mga man of Elohim sila, mga servant ni Abay Elohim. So, many days, gibalik-balik yun to. So, natural, dahil kaya budoon ng Pablo. Pero pagkakita ni Pablo nga, mani mo uning gimo, uning bayhana. Nakita niya ang output ng ipangwartahan, ako dito ihang girigyo. So, muna, kung sa'yo na-recognize niyo mo dyan na spirit of divination, spirit of witchcraft. Kasagaran din sa akong exposure, dito yun ko may padala sa mga witchcraft.
Na ako magaling may gigubat dito sa sinusa nga. Balbal. Ang lupad eh. Ang lupad yan. No? O, inisugay yan. So, ang witchcraft na sulod nimo, di na angay gubaton, angay deliverance. Okay. And number 2 nga attitude nimo, refuse the challenge of the enemy through his instruments. So, naapoy gamiton ang mga demonyo nga instrument. Example lang. Dili sa kibasa dad Matthew 6. Okay, sa instrument gigamit dili sa kaway. Ang mga Pariseo, usab uban sa mga Saduceo, niabot og matintalon nga mitinguha kaniya nga siya magpakita kanila og usa ka ilhanan gikan sa langit. Ang usa ka dautan og mapanabawon nga kaliwatan nagapangita sa usa ka ilhanan ug walay ilhanan nagahatag ngadto niini gawas sa ilhanan ni propeta Jonah ug siya mibiya kanila og migida. Okay. Bantayan ninyo ni ha kanang refuse the challenge of the enemy. Kana bitaw na ay mga debate, na ay kanang i-challenge mo na i-refuse gud ayaw gid ninyo entertainan. Sama aning mga hypocrites ng mga Pharisees ug Sadducees, i-challenge na sila pong Yeshua nga magpakita og mga ilhanan gikan sa langit. So muna ginan nila pong Yeshua nga a wicked and adulterous generation seeks after a sign, and no sign shall be given to it except the sign of the prophet Jonah. Pasabot kini nga generation, ina ang sign nga angay nga ipadala sa ila, sign of repentance. Kana si Jonah repentance ning padala na, magrepentong Ninibe. So kung naa man ganay mga challenge sa enemy, ayaw gid mo entertain. Debatihon mo, ayaw gid mong entertain, pildi gid mo. Debate or kanang basta i-challenge mo, no? Ayaw gid mong entertain, palayo gid mo. Kay lahi ning spiritual warfare. Katong mga mo challenge sa imo, mga instrumento nga gigamit sa kaaway aron ma-divert ka sa imong goal. Aron ma-divert ka sa imong target. So bantayan na siya. Number 3, confront the enemy with boldness, without fear, telling him what he does without considering the instrument used. Isa ito makita din eh. Diba si Pedro? Gibadlong ni Hanabon Yeshua. Sa 23, nag-iwan diri, Primero, sa 16 verse 16, na nangutana si Yeshua. Ningon siya nga, Pedro, kinsa man ko? So he said to them, but who do you say that I am? And Simon Peter answered and said, you are the Messiah, the Christ, the Son of the living Elohim. So mo punay primero sugid ni Pedro, may tong Yeshua. So ningon din si Yeshua diri, Yeshua answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. So, primero, maayo pa kayo ang confession ni Pedro kang Yeshua. Pero sa diyan, isulti na si Yeshua nga ako, datong ko dito sa Jerusalem, no? Sa verse 21, from that time, Yeshua began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised again the third day. Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, far be it from you, Lord, or Agaron, this shall not happen to you. Sa 23, but he turned and said to Peter, get behind me, Satan, you are an offense to me. For you are not mindful of the things of the living, but the things of men. Pero meron, maayo ka confession si Pedro. Pero kinisulti naman si Yeshua na, ako, datong ko sa Jerusalem, patyod ko sa mga elders, kung lang himuon sa kuha, ikatulong at lang mabanhaw ko. So, ang gihimo ni Pedro, ihanggi ko si Yeshua, sa pata ihanggi sa lanta ba? Kung sa ito pa itong pinulungan, simba ko, aganon, hindi niya hitabo sa inyo, pero matay ka. Pero sa gihimo ni Juan, Yeshua, get behind me, Satan. So, nahimo na Satanas si Pedro. Nga naman, nagpagamit si Pedro, nga ang katuyuan sa inyo, matay si Yeshua, dili na hitabo. Kaya wala kung matay si Yeshua, walay kaluwasan ang katawhan. So, mo nag-ingon diri, ingon diri, confront the enemy with boldness without fear, telling him what he does without considering the instrument used. Wala na mo consider si Yeshua nga, ako ni alak tinunan, dili niya ako anak Satanas, tinunan ko ni. Wala. Tumaybot pasabot ba nga, bisan pag kinsa na, tinunan ba na siya, anak ba na imo, kung gisuddan sa demonyo, aron nga, dili ka katuman, o dili may tabong purpose sa iloy, pwede niyo review ko. Ako, nagigamit itong una. Nga iksuon nga, di. Ipasabot na, padayon gyapon sa paghimo niya, padayon gyapon siyang mali nga opinion. Adi review, mahawa ka Satanas. Ngalan ni Yeshua. Kaya pa nakanggo. Kinsa man to, kaubanan nimo. Pwede po da nimo. Ano man? Dili na ingon nga isilot nimo isupre. Kitabangan nimo nga dili siya magpagamit sa dinyo.
Sansag ka na to. Oh. Siguro, wala mo kadulog na, nag-review mo. Satanas, pahawak. Oh. Pwede ninyo nang gamiton. Kung naay mga anak natong dili na gid kasabot, mura na gyud si Satanas, hugawa si Satanas. Oh. Ikaw, Satanas, pahawak ka sa akong mga anak. Ang ngalan ni Rabon Yeshua. Pwede na niya gamiton. Ha? So, mo niya, attitude in listening spiritual warfare. Okay. Naipangata na. So, next natong topic, man naman ni siyang taas-taas pa ni, mga 2 week, 2 pa ni kasyabat. Rules for a victorious spiritual warfare. So, last topic na ni, mga rules para sa madaogon na espirituhanong patibod. So, na-question? Any question?